I'm going to share or teach you how you're going to navigate your trading view. Okay? Si trading view kasi um very useful siya when it comes to back testing and mas magandang mag-analyze sa trading view kesa din sa MT4 lang or MT5 lang. And then dun sa trading view, um, what do you call this? Mas maraming indicator yung pwede mong magamit. So very useful siya. So I highly suggest or yeah, I highly suggest using trading view when analyzing the market. Kasi mas madali. Mas madali niyong makita yung trend and pwede niya pa siyang like yung mga a year ago or few months ago, pwede niyo siyang balikan. Okay? So let's start. Paano ba kayo magkakaroon ng trading view and paano niyo ba ina-navigate siya? So, one moment. Okay. So, pupunta ka lang sa link. Yung link, ilalagay ko sa description para easy access sa inyo. So, kapag ganyan, ayan. So, ito yung page na makikita nyo. So, nakalagay dyan na you were invited to TradingView. So, ngayon, kapag nag-join ka, makaka-receive ka ng $15. But of course, kailangan mag-subscribe ka muna. Pero okay lang naman kung hindi ka pa magsu-subscribe kasi monthly subscription din 'yun. So ang pinagkaiba niya is siyempre kapag hindi ka naka-subscribe, like for example, naka-basic ka lang or free, may mga limit. Like for example, yung indicator, isa lang pwede mong gamitin or dalawa, if I'm not mistaken. Unlike pag naka-essential ka or naka-plus ka, hindi pa. So, ayan. Yan, 5 indicators kapag naka-essential ka. So, ito yung pinakamura nila. And then, kapag naka-basic ka lang is, I think, 2 indicators yata. Ganun. So, ayan. Check nyo na lang para alam nyo kung ano yung limit. Okay? And kapag pala naka-basic kayo, hindi kayo makakapag-backtest. Sa TradingView kasi meron din siyang replay. So, i-replay mo siya. Kumbaga, kung gusto mo last week, magba-backtest ka or 1 month, iba-backtest mo. So, pwede mo siyang iusad yung data hanggang nung kung gaano katagal mo gustong mag-backtest. Like for example, kung gusto mo mag-start like a month ago or 2 months ago, and then isi-set up mo lang siya. So, pwede mo na siyang i-backtest. Gano'n. So, mawawala um, yung ibang candlesticks. Later, ipapakita ko dun sa inyo. So, ayan. Kung gusto niyo mag-sign up muna, ayan, sign up kayo. So, pwede niyong gamitin yung Gmail. Sign up with Google or sign up kayo using your Facebook. Depende sa inyo. Okay? Ako, gamitin ko na lang siguro is yung Google. Yan. So, pili ka lang kung anong account ang gusto mo and then continue lang. Tapos, ayan, registered ka na. So, ang gawin mo lang ay maglagay ka lang ng username mo dito. Ako, gusto ko positive yung mga ginagamit kong username. So, siguro fortune na lang. Yan. And then I have read, ayan. Kung gusto niyo maka-receive ng marketing emails, check niyo lang. Kung ayaw niyo naman, leave it uncheck. Okay? And then next niyo. Oh, okay. Taken na daw. So,
Lagyan natin 'yan, ayan. So, 'pag gano'n laro-laruin niyo lang. Puwede kayong mag-add ng symbols or kung ano, okey? So, ayan once na registered ka na at hindi ka pa magsu-subscribe, actually meron naman silang, free trial so puwede niyong i-try. Yun nga lang you have to input like, check natin, credit card info, mm, gano'n. Okey. But if not, ayan you go muna sa free kasi hindi naman siya required na mag-subscribe ka unless, kailangan mo ng mas maraming indicator or ayaw mong maging limited yung access mo sa loob ng TradingView. So ayun, after nun click mo lang yung community, ay sorry hindi, yung products pala. And then click mo yung super chart. And then, ayan makikita mo na yung chart dito, ayan. So, close niyo lang 'yan. So, ang una niyong gagawin is i-delete niyo na lang muna 'to, ayan. Kung ayaw niyo nung mga 'yan, okey usad muna natin 'to, ayan. 'Di ba nakikita niyo 'to apple? Ayan, yung cursor itapat niyo dito sa line and hanggang lumabas yung, ano bang tawag diyan, sa arrow magkabila. Ayan, so i-drag mo lang pababa para mawala, okey? And then, ayun, kung ano yung mga asset na trine-trade mo, yun lang yung ilagay mo dito. So, yung mga hindi niyo kailangan, i-delete niyo lang. So, 'pag tinapat niyo dito, makikita niyo meron ditong trash can, so alam niyo na ibig sabihin niyan. So, delete niyo lang, ayan. Click niyo lang 'yan hanggang sa ma-delete lahat, 'yan. So, sa stocks naman, ayan, hindi naman kayo nagte-trade ng stocks, so ano niyo na lang din, ayan. So, close niyo na lang muna lahat. So, ayan, since forex, ayan, forex na lang muna. So, kung gusto niyo gold, ayan, XAU, type niyo lang, USD. So, ang naka-setup sa'kin is itong forex. So, iki-click niyo lang 'tong, plus para malagay siya dito. Okey? So, ganyan lang siya. Kung gusto niyo, ayan, usad-usad niyo para mas makita niyo. Ayan, ganyan lang siya. So, kung gusto niyo pang mag-add ng iba, kung meron pa kayong ibang trine-trade, like for example, ano pa ba, AUD-USD, ayan, type niyo lang, AUD-USD, ta's ayan, click niyo lang, ayan, para mapunta siya dito sa gilid. Okey? So, ako mostly nasa gold ako, ayan. So, click ko lang yung gold, ayan, para makita ko. Ayan, ganyan lang siya. So, sometimes makikita niyo na, mahaba yung candlestick, gano'n. So, para maayos, yung cursor niyo ilagay niyo lang dito sa gilid. Ayan, kung nasaan yung mga price. Tapos puwede niyong iganyan, puwede niyong iganyan, ayan. Kung hanggang o kung ano yung mas okey sa inyo. Ayan, ganyan-ganyan niyo lang. Okay. Tapos ayan nga yung trading view, 'di ba puwede mo siyang iusad dito, puwede mo siyang iusad diyan, para makita mo, ayan. So very ano, very useful ng trading view kapag mag-a-analyze kayo, ayan ganyan lang siya, okay. And then ano pa bang maganda sa trading view, ayan yung time frame dito yan, tigilid, ayan, 1 day. So, kung gusto niyo ilagay sa favorite kung ano ba yung madalas niyong ginagamit na time frame. Like for example, 5 minute, lagyan niyo lang click niyo lang yung star para malagay siya dun sa favorite niyo. Okay, kung 1 minute, ano pa ba, 1 hour, um, ayan, daily, what else, 4 hour, ayan. So, makikita niyo na siya dito. So, ayan, ki-click-click niyo lang. Yun nga lang, ang pangit is, ayan, lumiliit siya, 'di ba? Ayan. So, since nasa daily ka, 'pag pumunta ka ng 1 hour, medyo limiit na siya. So, ang gagawin niyo lang, i-a-adjust niyo lang. Ayan, punta lang kayo dito sa gilid ulit sa mga price, tapos ayan, i-ano niyo lang siya. Okay. Ganyan lang siya. What else?
Ayan, for example, magpe-place ka ng eto, papakita ko sa inyo yung kung paano kayo magba-back test, magre-replay. So, ayan, for example, ganito. Click mo lang yung replay, tapos tapat mo lang dito kung saan mo gustong ah, date or time ka magba-back test, mag-start mag-back test. Ayan, i-click mo lang siya. Ayan, hindi siya nag-work kasi kailangan naka-subscribe ka. So, ayun. Okay? And then, um, wait lang, pakita ko sa inyo yung sa akin. Hold on. Ayan, 'di ba? So, ayan, naka-essential kasi ako, yung pinakamura. So, 'pag nagba-backtest ako, ayan, click ko lang 'yan. So, ayan, as you can see, nawala yung mga candlestick, 'di ba? So, yung backtest, ginagamit yun to check yung strategy kung effective ba for you or not. So, 'pag gano'n, ayan, kunyari may nahanap kang opportunity dito, gusto mong buy, 'yan, buy ka lang dito. Like for example lang ha, 'yan. Ito ang SL ko, for example lang. Ay, wait lang. Hold on a second. Ayokong mag-buy diyan. Mas more on sell tayo. Ayan. So, dito ang TP ko, for example, tas dito ang SL ko. Ayan. So, iche-check ko, ipe-play ko lang to see kung mananalo ba ako or hindi. Ayan, ganyan siya. Ganyan nagwo-work ang backtest. Ayan, 'di ba? So, mache-check mo kung effective ba yung strategy. Ayan. Na-SL nga tayo, oh, 'di ba? Ganyan lang siya. Close muna natin, pinakita ko lang sa inyo on how it works. Ayan, gano'n siya. Okay, and then, what else? Ayan, isa pang very helpful sa'kin sa TradingView is this one. Naglalagay ako dito, ayan, yung mga ginagamit kong time frames. Kasi tamad ako yung for example, nasa daily time frame ako, ta's pupunta ako ng 15 minutes, maliit yung liliit yung mga candlestick. So, tamad akong mag-ayos na magganyan-ganyan. So, ang ginawa ko, nag-set ako ng, ayan, kunyari, pagpunta ko dito, ayan, naka-daily time frame ako. Gusto ko makita yung 1 hour, punta ako dito sa kabila, or yung 4 hours, punta ako dito sa kabila, ganyan. Or, ayan, 1 hour naman dito. So, ano na siya, naka-set na siya. Hindi ko na kailangan ayus-ayusin yung mga candlesticks. So, yun nga lang, para magamit niyo yan, kailangan naka-subscribe kayo. Okay? So, ayan. What else? Ano pa ba ang gusto niyong malaman sa TradingView? Yan, ganyan. Dito niyo makikita yung mga trend line. Ayan, click niyo lang, trend line, for example. Pa-plot niyo. Ayan, ganyan siya. So, kung gusto mong maging favorite ang trend line, punta ka lang dito, tapat mo lang, tapos magkakaroon ng star. Ayan, nandito na siya. So, easy access na sa'yo. Okay? What else? Bukod sa trend line. Hmm, ang mostly ginagamit natin is, ayan, kunyari, long position. Ang long position ay ginagamit to, for example, gusto mo mag-buy. Ayan. Pag kinlik mo, ayan. Kunyari, gusto mo mag-buy dito. Ayan. So, ang maganda diyan is, ayan, puwede mo siyang iusad. Ito yung SL mo, yung red, tas yung TP mo naman, yung green. So, ang entry price niyan ay itong gray, tapos yung green naman, ito yung TP na ilalagay mo, tapos yung SL naman ay yung red. So, ayan, hindi ka na magko-compute-compute, ayan, usad-usad mo na lang.
Tapos binigay na niya sa'yo. Ayan, ganyan lang siya. So, this is long position is for buy. Yan, delete ko lang muna. So, kung gusto ko siyang gawing favorites, ayan, ano ko lang din, ayan, para easy access. Short position is for sell, ayan, click ko lang rin, ayan. Sell naman dito, for example. Ayan. So, ang syempre sell, pababa. So, ang SL ay dito sa taas at ang TP ay sa baba. Basta yung green TP yan, yung red ay SL. Okay? Delete lang natin. What else? Ano pa ba ang ginagamit? Aha, one second. Ayan, rectangle. Sa pagma-mark ng support and resistance, ayan. O, ayan, kunyari, ayan. So, lagay natin sa favorite. Rectangle. Ayan. 'Di ba? Ayan, ganyan-ganyan. O, 'di ba? Sobrang dali. Gamitin ng TradingView and very useful nga siya sa pag-a-analyze. Okay? One more thing is pwede rin kayong mag-set ng alert. For example, ayaw mong bantayan ng market, so magpe-place ka lang ng alert sa support and resistance, click mo lang 'tong alert, ayan. So, lalagay mo lang diyan na kung saan mo gustong, price mag-alert. Para 'pag nandiyan na yung price, pupuntahan mo na yung chart para mag-place ka ng trade, gano'n lang siya. Okay, so ayun lang, that's it. If you have any questions, palagay ako sa comment section below, and then I'll try to create a new video tutorial to answer those questions. So ayun lang po. Thank you so much.